For today's video ay paunti-unti ko nang itinapon ng mga damit ni Lola na nandyan sa aking kwarto na bomb shelter. Pero bago yan ay inasikaso ko muna si Nili at dyan nga iniyayaya ko siya na maligo pero hindi niya malaman kung saan siya maliligo, kung sa banyo ba niya o sa banyo ni Lola. Ang sabi ko ay kung gusto niya sa banyo na lamang niya, ang kaso ay natatakot daw siya kaya dyan na lamang sa banyo ni Lola pumunta. At lorot sa siyama? Boy, po ba siya rutim siya lak, boy? Pero pagdating nga dyan sa pintuan ng banyo ni Lola ay biglang nag-iyak na at ayaw niya daw dyan. Simula nga nung nawala si Lola ay puro takot ang nararamdaman ni Nili. Siguro kaya ayaw niyang pumasok sa banyo ni Lola ay dahil naaalala niya si Lola. Feeling fresh na nga ulit ang ating Disney princess na napaka-iyakin na parang mas matatakotin pa nga kaysa sa akin. Beautiful, maganda. Yafe. Mase maganda? Yafa. Yafa, tagi nila. Ako ay maganda. Ako ay maganda. Kola kabod Nilush. May mga nagsasabi nga din na bakit ko daw agad iniipitan ng buhok ni Nilush ay basa pa. Ayaw niya po nang nakalugay at hindi din naman pwede na i-blower para mabilis matuyo dahil ayaw niya din at nagagalit siya. Kapag basa pa ang kanyang buhok ay hair clam ang ginagamit ko sa kanya pero ayaw niya ng araw na yan at ang gusto niya ay nakapusod agad. At dahil hindi pa nga lubusang magaling si Nili ay may mga araw at mga oras pa din na nagtatantrum siya. At ayungat pati ang kanyang hairnet band ay ipinalagay na din niya at ayaw ngang pumayag kung hindi ko ilalagay. Sa mga ganang pagkakataon ay pagbigyan na lamang ang hilig ni Nili para walang ligalig pero kapag gumaling na naman siya ay mabilis na siyang mapakiusapan at mas nakikinig na sa akin. Kailangan nga din lagi na may kasamang paglalambing sa pag-aalaga sa kanya para mas makinig siya at sumunod. At ngayon nga na wala na si Lola ay marami nga ding nagtatanong na paano na daw si Nili, kung ako pa din ba daw ang mag-aalaga sa kanya. Nung pagkamatay nga ni Lola nung madaling araw ay tinawagan ako ni Rapi nung umaga sa telepono at sinabi niya din sa akin na dito lang daw ako sa bahay at hindi ako aalis. Wala nang tanong-tanong sa akin kung mag-i-stay ba ako para alagaan si Nili o uuwi na ako ng Pinas para mag-for good. At syempre dahil mas kailangan ako ngayon ni Nili ay stay pa din ako at tuloy ang trabaho at siya na din ang magiging bisa ko. Si Nili ay! Kating. At Yafami o Nili! Matagal pa nga bago mawala si Lola ay paunti-unti na din nilang pinaghahandaan ang pwedeng mangyari. At syempre si Nili ang pinaka-priority ni Lola na kung sakali na mawala siya ay maayos niyang maiiwan si Nili. Halos si Rapi nga lahat ang nag-asikaso ng mga kailangan nung nabubuhay pa si Lola at nung namatay nga si Lola ay si Rapi pa din. At bukod sa kapatid ni Nili na lalaki ay isa din si Rapi sa pinag-iwanan ni Lola na magiging guardian ni Nili. At kahit pa nga siguro wala sa kasulatan at walang ibiniling si Lola ay paniguradong hindi din pababayaan ni Rapi si Nili. Manugang nga lamang ni Lola si Rapi at kung tutuusin nga ay wala siyang responsibilidad kay Lola at Nili lalo na at matagal nang patay ang kanyang asawa na panganay na anak ni Lola. Pero kahit manugang nga lamang siya ay siya yung may pinakamalaking ambag sa pag-aasikaso at pag-aalaga din kina Lola. At sa sobrang kabaitan nga din ni Rapi ay marami nga din mga followers na nagkakagusto sa kanya at yung iba nga ay gusto pang magpareto kay Rapi. Pero kapag tumanda na talaga si Rapi at kinailangan niya na din ng tagapag-alaga ay paniguradong maswerte din ang kanyang magiging caregiver. At kapag nga sinuswerte ang caregiver ay baka nga makasama pa ni Rapi sa ibang bansa kapag magbabakasyon siya sa kanyang mga anak. Pero napakatagal pa naman noon at sana nga ibigyan pa si Rapi ng lakas at napakahabang buhay para kay Nili. At ayungat inayos namin ni Nili ang table at pinaltan nga din namin ang cover at inayos din namin yung kanyang mga gamot. May natira pa nga siyang pagkain sa platito at dadalhin ko na nga sana sa kusina ay kakainin niya daw kaya isinubo ko na sa kanya. Humingi nga din sa akin ng orange at ngayon nga na may sakit pa si Nili ang trip niya na mayat maya na kainin ay orange at kapag hindi nga binigyan ay nag-iiyak. Nung pagkamatay nga ni Lola ay sinabi din sa akin ni Rapi na itapon ko na daw yung mga damit ni Lola na nandyan sa loob ng bomb shelter. Hindi ko nga alam kung alin ang kay Lola dyan o may kahalong mga damit ni Nili pero nabanggit din sa akin ni Lola dati na may mga damit siya dyan. Hindi ko naman matanong si Nili dahil baka mas lalong ma-stress at palihim ko nga lamang na inalis yan dyan. Paunti-unti ko nga ding inaalis ang mga damit ni Lola at meron pa nga din siyang mga damit doon sa lagayan nila ng pang-araw-araw na isinusuot. At dahil hindi pa nga din lubos sa magaling si Nili ay nahanap pa din ako ng tiyempo na kailangan ay alam din niya at kita niya para hindi niya hanapin. Pati nga yung mga hanger ay isinama ko na din at ilalagay ko lamang yan dun sa gilid ng bakod namin sa labas at kung sino man ang may gusto ay pwede nilang kuhanin. At yung iba naman ay ang ginagawa nila ay i-donate nila. Kaya yung mga isinusuot ko na damit ng mga napupulot ko katulad niyang sweatshirt ay hindi ko nga alam kung namayapa na o buhay pa ang may-ari kaya itinapon. At ayun nga si Nilush at biglang napasilip at akala niya nag-iimpake ako at tinatanong niya ako kung uuwi ba daw ako ng Pinas.
Akala ko nga itatahimik lang at wala siyang alam sa aking ginagawa, pero nang makailang araw ay tinanong niya ako kung ano daw yung aking mga itinapon, kung mga damit ko ba daw yun, na mga maliliit na. At sinang-ayunan ko na nga lamang at ang sabi ko ay mga hindi na kasya sa akin kaya itinapon ko na. At dahil akala niya nga ay nag-iimpake ako ng aking mga damit, kaya tinanong ko kung payag siya na uuwi na ako ng Pinas. Tamat lurot sa. Nako, anak no kaberot tobot, yalda to ba? Napaka-sweet nga ni Nili, lalo na kapag walang sumpong, at nung nabubuhay pa nga si Lola ay takot din niya na baka iwanan ko siya. Sabi ko nga ay matulog muna at habang nakatagilid siya ay dali-dali ko nang inilabas yung mga kinuha ko na mga damit ni Lola. Nalimutan ko pa nga din dyan na dalhin yung eco bag na ibinalik ng anak ni Lola na galing ospital, na may laman ng mga ilang peraso ng damit ni Lola at kumot na ginamit. Ay siya, hanggang dito lamang ating kwento for today's video at maraming pong salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-ingat po tayong lahat palagi. And please follow and share ako Infinity Private Resort and Events Place, and please subscribe to my YouTube channel.